Hello mga boss. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is Sunday, May 5, 4:24, 4:21 PM, sorry. 4:21 PM na. May 5, 2024 na, guys. At ayun na nga, 2 days, pang 2 days natin ngayon. At dating gawi, syempre, claim lang muna natin to, guys. Mamaya basa tayo ng mga komento. So, claim lang natin yan. And then yung 41. Bilulit natin ng 40 lang siguro, no? 40 XS. 40. Again guys, no, yung ito yung 80 XS na to, 2 days yan ha. Nasa 40 lang tayo dito per day. Baka mamaya mag-comment ulit na ang laki ng kinig. Sakto lang din. Pero check natin, no? Check natin yung XS ngayon. Nasa 422 nga ba? So, ayan, 422. Ito mga siya, no? 91 na lang siya. Okay, so alright. So, kung 40, 16 or 17,000 pa rin yan per day. Okay, so kung 81 today, 2 days, 34,000, 17,000 per day, 16,900. So, kung titignan natin yan mga insan, 6,900 yan times 30 days is, how much is that? 507 per month. It's okay, di ba? So, saan ka pa? Kahit pa paano. So, tapos na tayo sa ating ritual. Itong 41 na to, dun to sa second video natin gagawin. Para naman yan sa AXS staking. Ron, sorry. Tapos na tayo sa AXS, kaya sa Ron naman. Okay, so right mga boss. Punta muna tayo sa, ito ngayon yung merkado. Nasa 14.44. Diba? Ang dami, no? Dumadami yung mga naglalabas or gumagawa ng cryptocurrency. So, okay, so alright. Check natin to mga insan. Ito yung mga nag-trending ngayon. Friend.tech, Celsius. O mga, ano tong Friend.tech na to? So, yan, kagaya niyan, medyo curious lang ako. Bigla siyang lumabas ng ganyan. Chine-check natin yan mga boss. Check natin yan sila. At anong blockchain ba to? Oy, Base blockchain siya, guys. Gawa siya sa Base. At matagal na ba siya? March 3. So, March 5, May 3. May 5 pa lang ngayon. 2 araw pa lang siya. Ayan, bumagsak siya, naging 50. Saan siya nabibili? Mabibili siya dito sa mga exchanger. Baniswap pa lang siya mabibili. At pang anong number siya? Pang 266. Aba, malaki potential ito, no? Nasa 56 agad siya. Pero syempre, hindi pa natin alam mga gamit niya. SocialFi siya, guys. So, para siyang social media. So, dito sa SocialFi na to, makikita mo dyan. Category din kasi to. Ayan, mga SocialFi coin by market cap. Siyempre si Terra Network o Theta pala, sorry. Theta Network yan. Ito si Chile. Yan, si Gal, friend. Ito naman kasi siya naka-base ito sa sa base network. Pero alam ko meron yan dito, makikita yan dito sa Dextool kasi pati base nakikita din dito. Check natin yung mga kanyang smart contract kung mayroon bang kapuna-puna or ayan, audit by 4 unknown kasi, no, hindi makita. Verify naman yung contract address niya. Okay, pero yung contract verify naman siya, hindi naman siya naka-proxy pero mintable siya, blacklisted siya. Naku, patay, bakit ganun? Dito sa Quick Intel kadalasan, no, bago lang kasi tong blockchain na to naka-hide din daw yung owner, sabi. Okay, so alright. Yun yung basa ng ating tagatingin. Ito kasi yung mga tagatingin ng mga kung verify ba yung address nila o kung may hocus pocus. So, ang importante lang dito guys sa pagkaka ito dapat hindi napapalitan yung namomodify yung tax kasi pag nai-edit pa yung ito kagaya nito. Nai-edit pa yung contract, medyo delikado yun. Kasi nga, pwede nilang i-edit yun na palitan nila itong mga buy tax, sell tax. Yung binili mo mga token, hindi mo na siya pwedeng maibenta. So, ganun. Pag nagagalaw pa yung contract. Kaya napaka-importante nito, hindi yung basta bili ka lang ng bili. Tapos, makikita mo dyan dito sa baba kung may mga whales ba na bumibili. O medyo hotcake ba yan yung token yan. Or may meron bang mga bot. Ito, puro bot pa yung bumibili guys. So, mga bot pa lang siya. So, pinapalaki pa to. Dahil nga bago pa lang. Kadalasan kasi yung mga owner din, I don't know, siguro may mga ganun talaga.
sumasabay. Siyempre, pag hindi nila ginawa yan, hindi siya mare-recognize. Ayan, kagaya nito, may mga whales. So, ayan, May 5, May 5, May 5. Bumili siya. Imagine mo to, $30,000. Ito, 13, 10,000. Ito siya. So, hindi siya bot. Tama. Bot rin, oh. Bot rin yung mga, ito, kagaya nito, 16 transaction, ay 25 transaction. So, yung Ethereum niya, 16 piraso. Inikot-ikot niya dyan. Minegos-megos niya. Buy, sell. Di ba? Pero kung mapapansin mo, bakit ang taas ng market cap naman yan? Kumbaga, imagine mo 37 million na siya. $1 million siya na. So, pero kung titignan mo siya, ay nagbayo. Kung titignan mo siya, guys, kasi nga may mga bot sa ilalim. Nagba-buy sell. So, ganun siguro, halimbawa, owner ka ng isang token para ma-recognize itong maas yung market cap value mo. Kailangan mo talagang mamuhunan din ng mga bot parang imekos-mekos dyan. I don't know kung bot yan na personal galing sa owner or may mga bot. Yung iba kasi guys na strategy nung may-ari ng bot, halimbawa nakatambay lang yan sa isang contract, kunyari Ethereum. Once na-detect na may bagong gawang contract, automatic na papabili, automatic na yung bot na yon ang ginagawa niya, auto-detect, bibili siya. Kunyari, mag-add sa CoinGecko. Automatic yun. Once na na-add sa CoinGecko, bibili siya. O sa isang exchanger or sa isang tawag doon. Imagine nyo may mga ganong technology na kung ikaw ngayon, nag-hunt ka pa lang, sila, nakahunt na sila, napakamura pa nila binili. Kaya darating ang time, pag mag-times 100, times 1,000, yung cents lang na binili nila, pwedeng umabot ng milyon. Kagaya sa mga meme token, di ba? Mga meme token sila category na katambay, automatic pag nagawa yung contract na magugulat ka na lang may bumibili. So ganun siya. Okay? Balik na tayo guys. So dito tayo sa cryptocurrency. Ayan. Ito. I don't know kung possible, pero kasi si Base bago lang siya. Kung titingnan mo naman dito sa mga Base token, ayan, yung mga top sa Base token, ito, kiklik mo lang yung Base. So ayan yung mga sikat na mga token yan, si Andy, yan, si Brit, sikat din yan, Base din yan eh. Ito si Trump, gawa sa Base, 30, imagine mo 38,000% ang inangat niya, no? Grabe, bago lang ba to? Bago lang siya, oh. Okay to. Tapos yung audit niya 1 lang, oh. Nagpump ng todo, no? Okay yung mga taga-check natin, wala siyang masyado na po ng kakaiba. Kaya pag ganyan yung audit. Pero kadalasan ito nagpump ng 3 candle, no? Halos 4 na oras siya nagpump. Pwede mag-dump, pwede mag-pump, depende. Tapos ito may mga whales na bumili, guys. Nagbenta $10,000, oh. Ito updated to, no? Ano kasi to eh, nakalink yan doon sa contract nila. So makikita natin. Ayan. Kagaya nito, ito mga whales, May 5. Ito yung mga whales nag-buy sell. Pero makikita mo rin may mga bot talaga. So depende, bihira eh. Kung ito yung mga legit na hindi bot, ito kagaya nito. Hindi siya connect, hindi siya bot. So bumili lang talaga to. Okay, ito hindi rin. Ito hindi rin. Ewan ko ba, minimegos sila mga insan. So ayun lang. Basta check nyo na rin yung contract niya. Check nyo naman. Check nyo naman lahat dito. Ito yung isa sa pinaka nagche-check sa akin. Tsaka dito sa CryptoRank, syempre. Check natin sa CryptoRank kung anong ba mga galawan dito, mga boss. Check natin, 24 hours. Syempre si Layer AI, si Zoe, Wormhole. Ito mga to, laging top to, no? Ito si Omni Network, hindi ako nakabili. Unti lang ata nabili ko niyan. Hindi ko na matandaan. Ayan. Si Tan, maganda rin to guys, no? Actually, nag all time high na yan. Ngayon 2024. Halos laman lahat ito meron ako. Uy, si Newlink, naka-ano na ba to? Tignan mo, search si Newlink pero hindi pa to nabibili, no? Top siya na si search. Naka-follow din ako dyan eh. Again, makikita mo naman yan dito ulit, pinapaulit-ulit natin. Dito yan sa mga upcoming. Sa mga upcoming kasi guys, syempre mas maganda makita mo yung token. Kung anong project niya, sino ba nag-invest sa kanya. Anong, kagaya nito, bagong ano ng CryptoRank picture. sorry, nabubulol ako.
tawag dito. Kagaya niyan, meron makikita mo diyan ng mga sa Twitter nila. Siguro channel nila to, no? Ngayon ko lang to nakita eh. Tapos ito yung mga investor, mga upcoming nila yan. Ito May 6 to be announced, May 9. So ito si Lifeform. Ito ang dami nag-invest sa kanya. So kagaya nito, nag-invest si Qcoin. Kadalasan doon mo rin siya mabibili sa launchpad ni Qcoin. Ito. May monitor ko dyan yung maraming investor, guys. Para kasi sa akin, sila nga naglagay dyan, ako pa. Parang ganun. Pero syempre, kanya-kanya kasi ng ng project. Kanya-kanya ng use case. Ganyan, layer 1, layer 2, etc. Ito YGG Japan. To be announced. Ito yung nunuling ko. Wala pa siya, guys. Ayun, 17 yung niya, 17 yung mahigit yung nag-invest sa kanya. Ayan. Kung titignan natin sinuling, wala pa nga itong contract address, hindi pa natin makikita to eh. Naka-IDO pa lang siya. Overview. Tapos dito, nakita mo yung sureball na project. Pa-follow mo yun sa Twitter nila at saka makikita mo yung website nila dyan. Tapos makikita mo pa yung iba nilang mga white paper, yan. May GitHub din sila, may Telegram, Discord, makikita mo dyan yung mga transactions nila or yung mga member nila. Ayan. Ma-sure mo kung totoo yung project o hindi. Ano bang solution ng project na yan? Decentralized solution for Web3 pala to. Privacy, preserving application development. Siguro Web3 to. Web3, layer 3. Pag layer 3 kasi mga application na yun eh. Mga DeFi. Okay, sige. Basa na tayo ng comment, guys. Okay sa alright. Pero tingnan natin yung merkado muna. Nasa 141 trillion pesos ang total value ng cryptocurrency. Basa tayo ng mga komento. Shoutout sa 778,000 subscriber natin. Siyempre, attraction lang yan. Ayan, shoutout po sa inyong lahat, mga insan. Ayun. Basa na tayo ng komento. Boss, sabi niya, nag-avail ka ba ng land staking? Kumusta ang bigayan? Okay ba? Yes, may land staking tayo dyan. Genesis pa nga yung natin. Pero binenta ko yan, guys. Kasi nga, hindi mo agad-agad mabibenta yan. Pag gusto mo na ibenta. Ito yan. Pag nag-stake ka kasi dito, Genesis spot ako na before. Ilang Ethereum yun? 118 ata Ethereum. Parang ganun, hindi ko na matandaan, guys. Pero sa iba kong wallet kasi yun. Ang binibigay nun na AXS dati 32 piraso. Kaso hindi ko siya mabebenta agad. So ina-access ko na lang. Kasi pwede ka rin naman mag-access at saka land staking, parehas lang sila. Ang kagandahan dito, kung gusto mag-withdraw, patchap-chapin mo lang, maka-withdraw ka. Dito, kailangan mo ibenta agad ng solo. So yun yung dahilan ko kaya nilipat ko. Okay, next question, guys. Yes, meron tayo. Shoutout sa'yo, Sir EO5487. Christopher Ong 28388. Shoutout, boss. Yon, shoutout sa'yo, Sir Christopher Ong 2838. Music Play 6273. Hi, sir. Hello po. Ayan. Need for Speed IO. Pasilip po ng ICP. ICP, ito yung internet protocol ba to? Okay naman to. Meron nga ako niyan eh. Meron ako ICP, guys. Internet protocol. Ayan, internet protocol. Meron ako nito, nasa million din. Million ng ko nito. Nakabili ako nito nasa mababa ko siya nabili. Hindi naman parang nasa ko lang yung nabili. Dito ako banda nakabili eh. Mga dito lang, hindi naman 600. Dito pa ako nakabili sa tagto 200 pesos. Yan, dyan ako nakabili. Ang fina-follow ko dyan na YouTuber si yung matagal na rin sa crypto yun eh. Nalimutan ko pangalan niya, basta kalbo. Doon ako kaka-follow sa kanya, napabili ako. Pero ito kasi maraming category to, guys. Kung titignan mo yan, maraming solution or category si ICP. Ayan, storage, governance, NFT siya. Pero rin siya sa SEC, multi-coin capital portfolio. Actually marami, base dun sa vlog niya, maraming solusyon na kayang solusyonan ito si ICP.
Okay, so alright. Yun, meron din tayo niyan, syempre. Meron tayo niyan. Ang check ko lang sa phone ko, no. Makikita ko kasi dito sa phone ko kung kailan ako nakabili. Check ko. ICP, where are you? Okay, so alright, ICP. Hindi ko pa rin kasi binibenta ICP ko eh. Hanggang ngayon. Ayun. Nasa 1,753 yung ICP natin, guys. 1,700 lang pala to. Pero nabili ko siya. Check ko natin, no. December 3 ko siya nabili. Ang halaga nun 261. Ayun. 1,753 piraso. Check na natin kung magkano ngayon yung ICP. 1,750 piraso. 1,753. 1,753. Ayan. 1 point plus. 1.2. Kumita na din kasi magkano lang naman yun eh. Magkano ko lang naman siya nabili. So parang kung 261 tapos ngayon 700 na siya. 741 divided by 261, guys. So times 2 na, mahigit 2.83 times na siya. So kumbaga kahit papaano kita na talaga, 'di ba? So ayun lang. December 3rd, December ano ako bumili? December 26 ba 'yun? December 3. December 2003 pa ako nakabili. Ayan, dito tayo nakabili sa petsa na to. Yan, dito banda, yan. Siyempre bumaba yan. Kung check natin yan dito, ayan, dito 3333. Yan, dito tayo banda nakabili sa mga araw na yan. 260 plus, yan dyan. Pero nabili ko siya 261 eh. Okay, so alright, ayan, imagine mo kung yun nakabili, benta mo na. Kaso nga lang, kung mga mga 10 million, pwede na. Times 3 na yung pera mo, pahinga ka na after 4 years, di ba? Kung tutusin, pero talo pa dyan yung mga forex na nagpapa. Actually, pag pa-bull market talaga, guys, nakatutok ako sa crypto, unlike hindi masyado sa forex. Sa forex naman, robot, going naman yan tayo. Tapos sa mga traditional business, pasundot-sundot lang. May mga, syempre, hindi naman ganun kalakasan. Pero dito kasi, yung 10 million mo, kaya mag times 3, times 4 pag bull market. Again, hindi po yun disclaimer po ulit, hindi po yung financial advice, base lang po yun sa history ng mga nangyayari pag pa bull market. Okay? At again, wag nyo pong gagayahin ng mga pinagagawa ko kasi nga, pag nalugi ako, damay ka dong. Okay, every sahod bumibili ako ng RON NX, sana worth it 5 to 10 years. Siyempre, bahala ka sir, buhay mo yan. Buhay mo yan sir ha. Need for Speed DIO, buhay mo yan. Basta ako hindi nagsawang paalala. Ngayon, kung halimbawa, kung ako nasa katayuan mo sir ha, kung kunyari kung sumasahod ka ng 100%, yung 20% nun ilalagay ko sa mga surebull na token, Bitcoin, Ethereum. Yan. Kasi surebull ako 5 to 10 years from now yan. Siyempre, imposibleng sa Bitcoin na lang. Base sa history yun ha. Ngayon yung, or siguro 40%. Tapos yung 60%, sir, kung ako nasa katayuan mo, yung 30% nun sa natitirang 60%, ilalagay ko naman sa mga altcoin. Yun nga, yung 4 na kategory, RWA, AI, NFT game, tsaka mga meme token. Yun kasi yung ngayon 2025. Para sa akin lang yun, kung ako nasa katayuan mo. Then yung natitirang 30%, yun yung imimekos-mekos ko dyan sa mga pachambang token na mga murang value. Makikita mo yan dyan sa Dextool, sa CryptoRank, ayun. Sa Pink Sale, yun. Tapos kung may mga reserve ka na USDT, doon ko siya ilalagay para kung alam kong sobrang sumagad, bibili ako ngayon. Ganun. Pero again, syempre buhay mo yan sir, pera mo yan ha. So kung diyan ka naglalagay, hindi na kayo diversify. Again, marami akong crypto token ha, hindi lang ito. Kaya naka-diversify tayo. Dito kasi sa vlog natin, dito lang ako nakapokus kasi yun yung pinagagawa ko lang dito mula nung day 1. Okay? Sir Neil, welcome back sir. Bully Camp. Good day boss. Mapabull run or bear, manonood pa rin ako sa video mo boss.
God bless and keep it up, boss. Sarap pakinig ng mga motivational mo, boss. Thank you so much, Sir Bully Camp. Magandang araw sa iyo. Roniel Eliamos 5744. Pwede bang magkaroon ng full video tutorial sa cash in ng Ron Wallet? Ang masasuggest ko dito, sir, marami pong malulupit na Pilipino YouTuber na itinuturo nila step by step. Ako kasi, sir, pasensya na, hindi ko yan magagawa dahil nga syempre tawag dito sa day 1 pala siya nag-comment, no? Hindi ko na talaga magagawa yan, kaya screen record lang ako. Hindi na po kasi ako nag-edit ng video, pasensya na. Kasi syempre nanghihinayang kasi ako ng oras ng buhay ko. So ang mapapayo ko lang, marami, again, hindi po ako dahil matagal na sa crypto magaling na ako or eksperyensado na ako. Minsan kasi magkaiba kasi yung matagal ka na natenga ka, magkaiba naman yung bago ka pa lang pero grabe yung knowledge mo, updated ka. So dito masasabi ko lang, maraming mas updated pa na gumagamit nitong Ron Wallet na malulupit. Pero yung mga natutunan naman natin hanggang ngayon na may pakinabang pa rin. Ang ginagawa ko diyan, kunyari dito, dati pa Binance nilipat ko diyan or nasa mga AXS pa, ito naman kasi ginagamit natin na wallet. Yung mga galing ko sa AXS sa Scholar, kinonvert ko lang sa yung mga galing doon na SLP, kinonvert ko sa AXS, tapos yun, in-stake ko na lang. Tapos yung mga pera sa Binance na mga AXS din doon na naka-stake din doon dati, kaso malit ang percentage, nilipat ko rin dito sa website mismo ng staking ng Axie Infinity para mas malaki kasi percentage dito yung APR. Ito yung per year niya, guys. Okay, sana nasagot natin. Ang masasuggest ko lang, maraming type mo lang, sir, mga tutorial ng Ron Wallet step by step. Marami niyang mga Pilipino dyan na malupit magpaliwanag. Sir Jude, sale port 9498. Ayun. Ano yung active natin? Sir Jude, if siya po yung tinutukoy nyo, ako nag-invest ako sa robot niya. Sir, martingale din po, start din hanggang sa maraming version na siya ginawa para ma-improve yung robot. Ang problema, marami sa nasunog, karamihan nasunog. Yung mabababaw yung bulsa na wala pang-add ng capital. Year 2021 ata, December, yun, maraming sobrang nasunog. That's the year ata yung may pinakamalaking drawdown. So far now, medyo magandang market at okay din po yung robot na martingale pa rin sa strategy. Para sa version, mag-invest, yun lang, you need to withdraw. Ayun. Okay, Sir Jude, salamat sa comment mo. Yes, siguro, yun nga, kung base dun sa napanood natin dun sa kay Sir Edsel about dun sa kay RDR video. Ngayon, martingale, no? Yeah, ang dami namang strategy na martingale. Actually, sa mga robot na martingale, may mga nabibili na nito. Pwede kang ano yan eh. Madali lang mag-setup niyan, guys. Open ka muna ng BPS, may monthly naman yan. Yung isang account sa BPS, kaya siguro dun mga 10, 5 account. 5 account yun, tuloy-tuloy mo siyang ma-attach siya ng robot. Sa BPS naman niya, or dito muna, focusan muna natin martingale. Maraming strategy sa martingale na nagmumultiply. Ang diskarte ko dito sa martingale, may mga nakulmal dyan ako account dati na minartingale ko, gold, XAU USD, ang tinitrade ko. Mga trade ko kasi, guys, currency lang. Sa Forex po ito, no? Sa Forex lang sintukoy ni Sir George. Martingale, tapos yung iniiwasan ko yung gold ngayon, yung mga ganon. Siyempre sa history ko 2016 pa ako. Pero 2017 ako nag-attach ng robot. At tawag dito. Ayun, mula noon, siyempre tinanay ko yun, maraming demo account muna, 'di ba? Pero dahil sa kasagsagan ng alam mo yun, mapusokan mga panahon na yun, makita mo kumikita lang ng isang buwan, talagang magla-live account ka na ng milyonan, hindi mo alam. Kaya ako lagi nagsasabi na dapat yung papakita nyo robot ay malupit na bago nyo pakitaan nyo ako ng malupit na at least 2 years na tuloy-tuloy na kumikita bago nyo ipagmayabang yung robot. Kaya allergic ako sa mga ganun. Kaya sinasabi ko, bago, kasi nag-iisip din naman ako niyan dati pa na may mga kakilala naman tayo, may network tayo, o sige, gamitin nyo yung robot ko, affiliate ko din. Pero never ko siyang nagawa talaga
na ipahamak yung ibang tao kasi alam ko naman na hindi siya tatagal na tuloy-tuloy, di ba? Kaya ayun nga, pag mga martingale kasi may mga iiwasan ka pa currency diyan. Currency na JPY tsaka JBP, gold, yun ang iwasan mo. Ang mina-martingale ko guys, Euro USD. Yan, yung mga Euro USD, NZD CAD, AUD USD, yung mga hindi ganong kalulupit gumalaw. Kasi pag na-attachan mo ng robot, yung iba gold pa, gold. Gold yung tinatry. Kawawa naman yung mga tao, lalo na yung alam sa forex, tapos na-impluwensyahan lang. Kawawa lang, naawa lang ako kasi pag na-call margin guys, ayaw na mag-forex. Magpo-forex man, alam nilang, syempre pinaghirapan nila yan, lalo na kung may mga kamag-anak sila galing pa abroad yung pera. Kaya ayun, okay yun nga, na-improve naman yan. Actually guys, pwede ka rin ito sir, bumili ka, may mga, next time may ibibigay ko yung mga website. May mga website kasi na pwede ka, kahit wala kang alam sa coding, pwede kang gumawa ng robot mo personal, step by step, kung ano mang gusto mong strategy ng robot mo, yung scalping, martingale, swing trade, ano pa ba, yung double crossover ng moving average, automatic mag sa'yo. Maraming strategy na pwede mong matutunan. May mga ganun, bibili ka lang ng 1 year subscription, tapos pwede mo nang kung ano yung dun sa video na yun tinuturo, magagawa mo yung exe file na yon or robot na yon or yung pinakatawag dito, yung ex4 file na pwede mong i-attach sa BPS na para auto trade ka na. Much better demo. Sir, ang strategy ko dito, no, ang robot ko ngayon na martingale ganito, 16 trade siya, 16 trade na dinodoble niya, 16 trade. Ito, pwede mo tong gawin kung may libre kang attachment nito, yung robot na sinasabi nila. Gawa ka muna ng demo account, i-attach mo yung robot na yon. Tapos, demo lang. Ang gagawin mo dyan, Euro USD lang. Halimbawa, yung mga hindi ganun kalulupit na trading ng hindi magalaw. Tapos, 16 trade. Ngayon, ang tayaan mo lang yung pinakadulo na pagsagad na. At least nasa 12 na siya, 14, doon ka lang tataya sa live account mo na malaki yung puhunan mo. Actually, yung isa kong robot, since 2019 pa ata yun, ganun lang ginagawa guys. So, kunyari, ito, nagtatrade siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang kinakapture ko lang yan, yung pang number 7. So, pag number 7, i-record yun ng isa kong robot, papunta doon sa live account ko na malaking puhunan. Ulit, kinakopy ko yung demo ng robot kong isa na 16 trade or 17 trade na 0.01 lang. Then, pag nag-trade na yun ng tuloy-tuloy, diba, buy and sell lang naman yan, na dinodoble. Yung isa dyan, magiging malaki na yung negative. Pag dumating na pang-7 o pang-5, nire-record na yan ng isa kong robot, papunta doon, kinakopy na naman niya, papunta doon sa isa kong account na mas malaki yung puhunan. So, madaling salita, dito negative na siya, dito pataya pa lang. So, possible, pabalik na yon. Ganon siya, tas scalping. Ganon lang, hindi ko inis sa sarili ko na solong robot, attachan mo ng ganon, tapos pag na-call margin yung pinagkopya mo, damay ka guys. Ayun lang. Kahit sabihin mo, oo, matino yung market ngayon, pero hindi mo mapipredict yung market. Pero syempre, kung pag ganon lang man yung tinataya mong forex, hindi naman siya volatile masyado, so darating ang chance, pabalik na siya, at least yung risk mo medyo calculated na. Okay, sana nakatulong yung advice ko ng Sir Jude Sales 9492. Crypto Lodi, good day sir. Sumasali din ba kayo sa private sale ng mga token? Hindi na, dati sumasali ako sa mga private sales yan. Nandun yun sa mga dito pinakita natin kanina sa CryptoRank. Okay, ito yan sa mga IDO, ICO, mga upcoming. Dito sa upcoming, makikita mo yan, dito mo mabibili yan guys sa mga launchpad, mga private sale, kung ano mga sale dyan. Ayan, dito yan sa mga launchpad, yan dyan. Bawat launchpad, kanya-kanyang palamuti, idea. Kung gaya nito CD5, mga NFT games ang mga nandito. Kailangan may mga tier 1, tier 2, tier 3 dyan. Bili ka muna ng CD5 token bago ka makapag-participate. May limit pa yon. Pag bumili ka ng mga bago nilang token or bagong game na nakatat sa kanila ng mga
pinag-isipan pa na or sinearch pa ng mga team nila kung secured ba yan, hindi ba nakahide ang mga owner niyan. Siyempre bago nila na dyan, kailangan okay yung mga owner, etc. Alam nila ang subok at maganda yung background, kaya ina-add nila. Problema naman kung makakabili ka ng mga token na yan, marami ka muna proseso na gagawin. So ito yung mga launch pa dyan mo mabibili yan. Noon ginagawa ko yan, pero ngayon hindi na, sir. 2021 ginagawa natin yan, pero ngayon hindi na po, sayang oras ko dyan. Okay, Sol for trading, mahirap talaga manghikayat sa forex, lalo na yung mga AI na yan. Nakakahiya if ma-wipe out yung account ng mga tao. 9 years na ako sa trading, kaya alam ko feeling na maubusan ng pera. Tips ko guys, if papasukin nyo ang mundo ng forex, much better to find a mentor, yung legit na mentor, at mas okay kung FATA ang tinuturo. So, kanya-kanya naman ang strategy guys. Mayroon ako ngayon, actually hindi naman, mga 1 year na mahigit. Ang ginagawa niya, 1 trade lang a day. Ganun lang. May mga ganun kasi, 1 trade. May mga robot niyang ganun, 1 trade lang a day. Tapos pag talo. Pag panalo. Pero sa suma total sa kabuuan, sa buong isang buwan, panalo pa din. Minsan kasi guys, kadalasan lalo na yung mga malulupit na magbasa ng chart, ang kalaban mo kasi sa forex sarili mo eh. May inip ka, panalo ka, taya na naman. Money management, wala naman. Nasa psychological kasi yan eh. So, medyo risky yun pag pag ganun. Sarili mo na yung kalaban. Parang nagsusugal ka na dahil panalo ka, anong gagawin mo? Babalik ka lang ulit para magsugal. 'Di ba? Pag natalo ka naman, babalik ka ulit para bumawi ng bawi ng talo. So, suma total lang, ang panalo lang doon yung broker tsaka yung nag-affiliate, kasi kada pindot mo, kada kembot mo ng trade mo, may kita sila, di ba? So ayun lang. So salamat din sa tip, Sir Sulfur Trading. Malupit din to, 9 years na sa trading. Yes, ang dami 9 years, no? Ako din 2016 pa, matagal-tagal na din. Marami na akong na-call margin na account dati pa. Sabi ko nga sa inyo, nag-start ako sa forex, 2 account. Pina-trade ko lang doon sa aking mentoran. Tag 5 million sila guys. Ang hatian nun 50-50 per week kada panalo. Pero after isang buwan mahigit, kinuha ko din. Hindi lang mahigit, malagpas din, 6 months. Yung isa, kinuha ko ng mga 2 months. Yung isa, mga 9 months ko bago kinuha. So, yun, every week ang hatian. Medyo lugi lang sa ganun guys, kasi kung 50-50 yung hatian, siyempre, kung panalo ngayon, di hati, i-send ko sa kanila through bank account. Ako naman ngayon, pagulong lang, floating, ay panalo yung pagulong na. Ay, ang problema pag nag-floating, so wala kaming hatian, pero ako kawawa kasi ako nagbibigay ng totoong pera papunta sa bank account nila doon sa mga trader na malulupit kuno. Ako naman ngayon, kung ako yung account mapupultingan, so ayun, kaya doon na nag-start na aralin ko talaga yung forex guys. Hanggang napunta ako dyan sa mga robot na yan, tsaka sa ngayon hindi ako masyado aggressive sa forex kasi nga pa-bull market, mas maganda para sa akin doon sa crypto. Okay. Yeah, si Yan Fernandez 9736. Sir, ano po mas maganda lagyan? I-access or on? Nasa sayo, para sa akin i-access kasi. Makikita nyo naman sir, ma'am. Nandiyan tayo, 17 point mahigit yan. Ano ba? Checkan natin, no? Naku, nag-auto-out na. Basta nasa 40 plus yan ang i-access natin dyan. So, para sa akin, kagaya to 40 to 300. Checkan natin, no? I-access. AX is, kung ako lang tatanungin nyo ha, siyempre pera nyo pa din yan, disclaimer, pera nyo yan, hindi ko pera yan, bahala kayo sa buhay nyo. Pero kung ako tatanungin mo, ay siyempre kagaya nun 7,000, ilan ba yun, 41, 42, 325. Kung titignan mo yan, 42, 325. Ayan, 17 point, ano yan, 9, no? Halos 18. Ako nga naglagay ng ganyan, yung value ba. Pero syempre, hindi naman pinagmamayabang yan, guys. Bahala na kayo kung mayabangan kayo. Pero kung tatanungin mo, sir, para sa akin dito, kasi dito hindi naman ganun kalaki linagay ko dyan. Okay, Jomel Santos, 1933. Totoo, natuwa ako doon. Di daw dahil doon siya kumita ng malaki. Tapos, pina-affiliate pa. Di ko alam bakit inaalaw ni RDR yon. Masisira image din niya doon pag maraming nag-invest tapos
nalugi kahit pa nagsabi sila na disclaimer. Tumpak ka dyan, Sir Jomel. Ito yung topic natin dito sa 145 na video. Doon about sa interview ni RDR na ito isa sa mga influencer na about mga businesses. Siyempre, may bayad kasi yung guys pag nagpa-interview doon. Siyempre, additional ano kasi yun Alam mo naman sa online, di ba, promotion, i-ads mo. Ayun, isa part of promotion So, papopromote mo yung robot na yon or kung ano mang business mo doon. Siyempre, additional mga viewer niya, may encourage, okay pala to, mamomotivate yung iba, nakaka-motivate ka, at yung iba na naka-follow doon na pwedeng maging customer mo. So, kaya, sabi nga nito, masisira image din. Kasi, hindi ko rin, para sa akin, again, hindi po kami magkaaway noon or hindi ko siya kilala personally. Hindi ko siya sinisiraan. Comment ko lang po yun, opinion ko lang yun. Opinion, lahat naman tayo may kalayan sa opinion. Ako naman kasi matagal na sa Forex. So, yun po yung opinion natin din sa may mga opinion tayo dyan sa video na yan. So, yun nga lang ang nakita ko doon. Pinapapromote yung robot, pero siya mismo, hindi kumita doon sa robot, pero pinapa-affiliate. Di ko talaga, yun lang naman ang hindi ko doon magets. Same kami ng sinabi nito ni Sir Jomel Santos. Okay, shoutout sa'yo, sir. Kwathibi. Okay. Wow, grabe naman. Boss, excess mo, yung subscriber mo ko. Pangarap ko maipon na 100 sa staking. Currently, meron akong 30. Shoutout sa'yo, sir. Baliktad yung aqua mo. Okay. Instinct. Sir Instinct, present. Ask ko lang, sir. Ano po ang layer 1, layer 2, kung ano-ano mga layer. Ano bang gusto mong layer, sir? Okay. Ano daw yung layer 1, 2, 3? Ano po ang pagkakaiba nila? Salamat sa sagot. Okay, layer 1, sir. Ayun yung mga, sa pagkakatanda ko, no? Yun yung layer 1. Kasi dati, yung proof of work, tapos proof of stake. Kumbaga, yung pagproseso nila ng pagvalidity ng transaction ng mga yan, para yan sa, sa mga sariling network, kung halimbawa, Bitcoin. Pinapabuti pa yan pinapaganda ba? From old strategy, stability o efficiency ng network, parang in-upgrade nila. Parang sa Ethereum, ginawa nilang from proof of work, ginawang proof of stake. Layer 2 naman, ayan naman yung mga makakatulong sa structural ng blockchain. Ano ba yun? Yung scalability, para lumiit yung transaction, sir. So, ayun yung pansin mo, may mga blockchain na mas mura. Yun yung layer 2. Mas mura yung transaction fee. Yan naman yung layer 2. Ayun yung pinakamadaling sagot dyan. Yung layer 3 naman, yan naman yung mga application na nasa ibabaw ng layer 2 o layer 1 na naka-specialize naman yan sa mga functionality. Tulad ng ano pa ba yung mga DeFi finance, smart contract, yung mga decentralized application. Mga application niya na para mas mabigay nila yung magandang interface yung sa mga user experience ba. Yan naman yung mga layer 2. Layer 3, sorry. Ayun lang, pero yung mga layer 2 solution yan, ito upgrading, ito naman mga apps na user friendly. Yun yung mga DeFi nga. Okay, Famous 6866, sir. Yan stake mo, excess goal ko na yan sa retirement ko, solid na solid. Paano pa kaya sa iba mong mga negosyo? How to be you po. Thank you so much. Syempre, sa mga traditional business guys, no, ito naman hindi lang naman i-excess natin yan. Marami naman tayong token dito, no. Ito, pakita ko sa inyo, no. Again, itong bubuksan natin, hindi po ito pagmamayabang, ha. Baka naman sabihin nyo, nagyayabang tayo. Ano ba yun? Wala na ata. Dito. Yung video natin guys, na medyo malayo-layo pa yon. Dati na-upload ko kasi yung sa short, tas hindi naman pumasok. I don't know ba't di siya pumasok sa short, no. Check natin. Di pumasok yung sa short, yung video na yon. Search nyo lang dyan, bahala na kayo, hindi ko makikita sa playlist. Eto. Ayan.
Nako, editing pala to. Dito ba yun? Watch YouTube. Ayan. Sa MetaMask natin to na naka-hard wallet to, guys. So ayan, nasa 3571 Ethereum yan. Again, hindi ko po yung pinagmamayabang sa inyo. Bahala na kayo dyan. Bahala, ayoko nang i-view yan. Ayoko tingnan yung video ko. Ewan ko ba? Ayoko tingnan yung video ko. Okay, next comment na natin, guys, no? 40 minutes na pala tayo nagre-record, Haba na nito. Tito Yours, good day, sir. Yun. Ace Play NFT, present, sir. Tapos na ata to, no? PSA po, mas okay ba doon? Mas may mga dividend talaga. Hindi kasi ako, tapos na ako dito pero meron tayo dyan, sir. Pero mas malaki kasi para sa akin sa crypto. Pero pwede mo naman i-diversify. Para meron ka dyan sa Philippine Stock Exchange, meron ka sa insurance, meron ka sa traditional business mo, meron ka sa crypto mo, meron ka sa forex mo, meron ka sa mga paupahan mo, meron ka sa build and sell mo, meron ka sa IT company mo, meron ka sa direct selling mo, meron ka sa convenience store mo. Ayun, naka-diversify lang talaga. At syempre yung oras. Kaya nga ito, pasensya na kayo, hindi na talaga ako nag-edit, guys. Kumbaga, record screen record, then upload. Okay, Ron Music Play, shout out. Okay, Musico Axie, okay, so right. Idol, ano mara-recommend mo na beginner trading ng hold? Kung magte-trade ka, dalawa kasi yan, yung sinasabi natin forex at saka crypto. Kung magte-trade ako, hindi po ako nagte-trade sa crypto. Hold lang ako sa crypto, hold lang talaga. Hindi ako nag-crypto futures. Nagte-trade ako sa forex lang. Ang tinitrade ko, Euro USD pair lang. Hindi ako nagte-trade ng ibang currency. Okay. Para sa akin, mga ano ko dyan, kung beginner ka, hold ka na lang muna. Mahirap mag-trade. Nako, lalagasin pera mo dyan. Dito, pag nag-hold ka, malalagas din yung value, pero yung token nasa iyo pa rin. Hintayin mo lang tumaas. Pero dapat bibili ka dun sa malulupit na mga token, guys. Yung medyo naka-institution na. Bitcoin, Ethereum yan. Idol, goods pa ba mag-buy ng AXS? Para sa akin, yes. Pero nasa sa inyo yan, pera nyo yan. Ulitin ko, pera nyo yan. Kung ako tatanungin sa sarili ko lang, ako nga naglagay, nakapakita ko na dito. Kung ilan. Kung ako tatanungin mo, yes, para sa akin. Pero syempre, pera nyo. Ang hirap sa sitwasyon, no? Tatanungin ka, tapos gagayahin ka, tapos pag nalugi, maninisi. Okay. Sana mag-pump na lods, Sir Xavier Restelo. Shoutout sa'yo. Ayun lang mga video natin, no? Parang ito pinakamatagal. 42. Binibilisan ko na nga magsalita para, kasi wala nang ano to Wala nang edit. Okay. Shoutout po sa ating 700,078 subscriber. Thank you so much again. See you tomorrow. Bye-bye.